recommend namin na i-charge for crimes against humanity si dating Pangulong Duterte, si Senator Bato de la Rosa for being the former chief PNP during that time, no, sa kainitan ng war on drugs, si Senator Bongo for allegedly siya yung nag-i-issue ng ibigay ng reward money. No? Yan po ang sabi ni Barbers mga idol, na naghain na po sila ng mga ebidensya para daw kakasuhan si Pangulong Rodrigo Duterte at saka si Senador Bongo at saka si Senador Bato de la Rosa. Pakinggan nyo po mga idol ang sabi ni Barbers. Pakinggan po natin dito. Pagdinig ng Quadcom. Dahil dami yung nakalap, ano ro ba yung nakita, ano yung na-establish, pero more importantly, meron bang mapapanagot? In particular, si dating Pangulong Rodrigo Duterte, meron po bang ganun mangyayari? Well, wala na sa kamay ng Quad Committee yan. No? Kami ay nag-recommend ng mga possible prosecution against personalities, and that is stipulated clearly sa aming committee report. Yung progress report na sinabmit namin, nakalagay doon kung sino yung mga dapat pang-imbestigahan, sino yung dapat kasuhan, sino yung may pananagutan, may accountability. Yun ang inilagay namin sa report eh. At ang magde-determine if kakasuhan o hindi yan mga yan, kung magagamit yung ebidensyang nakalap namin, ay ang Department of Justice na. No, sila na yan. No? Kung isa naman, posibleng ang PNP ang maging complainant, no? Sa mga kaso na nakita namin na nire-recommenda rin namin. Sino yung mga pinapakasuhan ng komite base rin sa inyong initial pa lang ito, di ba? Initial findings or recommendations? Yes, dun sa initial findings namin, nirecommend namin na i-charge for crimes against humanity si dating Pangulong Duterte, si Senator Bato de la Rosa for being the former chief PNP during that time, no, sa kainitan ng war on drugs, si Senator Bongo for allegedly siya yung nag-i-issue ng nagbabayad, nagbibigay ng reward money, no. Yun yung nakita doon, yun ang aming committee report, yung progress report. Doon naman sa mga police officials, parang kung di ko nagkakamali, parang 16 yata yun na mga dating generals or chief PNP at mga karamihan, mga colonel and mga one-star general yung nasama doon. Hindi ko na matandaan na Christian, I'm sorry, but I can refer back to my what they call this, our committee report and give you a copy. Okay lang po. Pero dito yung bang findings ninyo, na-forward na ba sa lahat yan? Dito po sa DOJ? Oh, lahat yan. When we submitted the report last December 19, right after Christmas, it was already forwarded to them. So by this time, they have already received, no, yung mga ahensya, ombudsman, for the active members of employees of government or active elected or appointed personalities in government. Meron ding DOJ, meron din naman for NBI for further investigation, meron ding PNP for further investigation. But ito, I think I should highlight this, Christian, no? Kasi dito sa committee report na to, we were able to produce out of 13 committee hearings of the Quad Committee, 32 proposed legislation. So, yung iba dyan ay amendments to the existing Republic Act, the others naman are new. So, yun yung mahalaga dyan. Kasi alam mo naman na ang primordial objective ng committee hearing or inquiry is in aid of legislation. So, doon kami nakatutok. Although, may mga recommendations din kami for possible prosecution and investigation. Isa rin sa mga na-monitor ko na parang binanggit nyo ay yung kasi controversial to, no? Panahon ni dating Pangulong Duterte, yung shabu shipment na nasa sa Bureau of Customs. Pero kaya binanggit na parang, sabi niya, tama ba yung term na ginamit nyo? Full guys lang yata yung mga naparusahan dito. Yes, so kasi... How did you get to that conclusion? Okay, we referred to the testimonies that we got from these personalities, no? Especially yung kay Jed Pilapinsi. Siya ay asawa ng alleged drug lord. Until now, ay hindi alam kung nasaan, either patay, buhay, or at large, whatever. Because asawa siya ng drug lord, ay siya ay nakasuhan, no? For being one of the personalities in the drug lab allegedly owned and operated by her husband. So parang alam mo, criminal criminal case yan. Dapat merong kahit na maliit na pagdududa. Kaya nga dapat, di ba, when you convict a criminal, dapat beyond reasonable doubt. No? But tingin namin, may mga areas that we should look into to establish that there was really a doubt, no, on the participation of this person in this crime. No, isa na rin dyan, si Jed Pilapin, yung kapatid niya, na nasama rin. No? Bantay lang yun ng
Warehouse. warehouse. Wala namang kinalaman yun. Yung isa naman, yung Mr. Anoche B, yung isang warehouse sa Valenzuela, kung saan, nando doon na-discover yung 6.7 billion na drugs worth na shabu. Pero, nung dumating doon, ang PIDEA, sabi ng testimonya ng mga PIDEA, yung droga, wala na sa container, kundi nasa sahig na nasa sahig na ng warehouse. Ang tanong, nakasuhan ba yung may-ari ng warehouse? Hindi. Ang sinong nakasuhan? Yung bodigero. Diba? Ngayon, nakasuhan yung bodigero. Yung droga nando doon, yung drugs, yung shabu nando doon na sa sahig. Wala sa container. So hindi ba dapat may reasonable doubt yun? Ano napunta sa sahig yun? Kung ito ay nasa loob na isang container. May naggalaw na. Mukhang just for purposes of making sure na may makulong, may makasuhan dahil malaking shipment ito maraming fall guy. So yun ang nakita namin, no? Na dapat siguro, kaya nga maybe, no, dun, kung makakala pa kami ng mga testimonya from other witnesses or evidence, baka mag-recommend kami na siguro kung maaari, ma-revisit yung mga kasong yan. So yun na nga mga idol. Gusto na nga nilang mapakasuhan si Pangulong Rodrigo Duterte, si Bato de la Rosa sa Senador Bongo. Yan ang sinabi ni Barbers mga idol. Nag-endorse na daw sila ng mga ebidensya sa DOJ para makasuhan na yung tatlo. Tignan na natin mga idol kung yung mga ebidensya nila ay talagang solid ba yan mga idol. Alam naman po natin mga idol na yung war on drug ni Pangulong Rodrigo Duterte ay napakaganda at nagustuhan po ng taong bayan. Saka yung mga droga parang nilulong na nila o inano na nila kay Pangulong Rodrigo Duterte na may kinalaman din daw si Pangulong Rodrigo Duterte dyan sa illegal na droga. Paano nangyari yun? Hindi yan mga idol, talagang gusto na lang nila pabagsakin ng mga Duterte. Dahil pati si Pulong, si VP Sara Duterte, sinali na nila pati si Carpio at pati yan si Mayor Baste. Mukhang may balak na naman sila ni Trillanes dyan. Talagang didimulis nila mga idol ang mga Duterte. Para yan sa sunod na eleksyon 2028, walang Duterte na makatakbo sa pagka-presidente. Pero tingnan na natin mga idol yung mga ebidensya na sinasabi ni Congressman Barbers na ibinigay nila sa DOJ para makasuhan. Yun si President Rodrigo Duterte, kasama sila ni Bongo at Senador Bato de la Rosa. Tingnan po natin, pati pa mga opisyal pala mga idol ng mga kapulisan, may mga general, mga 1-star general, may mga colonel daw, 16 daw na mga opisyal ng mga kapulisan ang kasama daw sa endorsement nila na makakasuhan mga idol. Grabe mga idol. Tignan na lang po natin mga idol kung ano magiging resulta dyan. Dahil ang sabi ni Barbers, dapat daw ang mga pulis din po daw ang magpapile ng kaso para sa drug on war ni Pangulong Rodrigo Duterte. Yan po mga idol. Sana mga idol hindi po manaig yung mga pangdidimulis sila sa mga Duterte. Alam mo po natin yan na yung drug on war gusto po ng mga tao dyan dahil tumahimik po ang mga lugar na mga dating magugulo. Maraming mga masamang tao. At saka yan si Congressman Barbers, dati pabor na pabor yan sa drug on war ni Pangulong Rodrigo Duterte. Ano nangyari ngayon? Ano nangyari? Talagang isa sa naghahabol kay Pangulong Rodrigo Duterte na makulong mga idol. Kasi lahat ng mga witness na laban kay Pangulong Rodrigo Duterte ay pinapaniwalaan po nila mga idol. Wala pong witness dyan na hindi nila pinapaniwalaan. Kapag yung mga witness na laban kay Pangulong Rodrigo Duterte at nakakadiin kay Pangulong Rodrigo Duterte, pinapaniwalaan nila mga idol dyan. Pinapaniwalaan po nila lahat ng mga witness na madidiin si Pangulong Rodrigo Duterte. Pinapaniwalaan nila. Kahit yung kay Dilima, pinapaniwalaan nila lahat. Basta madiin lang si Pangulong Rodrigo Duterte. Dahil gusto nilang madimulis ang mga Duterte sa politika. So yun mga idol, ingat kayo. God bless po sa inyo.